Okay, right, yan. At welcome na pala sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga mga kaibigan, no, maganda po itong ating tatalakayin sa ngayon. At alam ko po na ito po ay marami po na ating mga kababayan ang talagang naghihintay na mangyayari po ito. At alam ko din po no, na marami na din po siguro sa inyo ang nakapanood na po sa balitang ito dahil nga ngayon ay halos po lahat po ng media ay tinalakay po ang pangyayaring ito mga kaibigan. No? Na sabi ko nga ay matagal na din po ito na hinihintay po ng ating mga kababayan. Ito pong nangyayari ngayon na nahatulan na po, ito pong si Arnie Tibes mga kaibigan. No? At lumabas na nga ang kanila pong desisyon sa Kamara na ito pong kanilang isa po na dating kasamahan na si Arnie Tibes ay pinapatalsik na po mga kaibigan. Ano? At yan nga, no? Alam ko po na sa nangyayaring ito ay marami din po ang naging masaya at meron din po sigurong hindi masaya, lalong-lalo na po yung mga sumusuporta dito kay Arnie Tibes mga kaibigan. Yung po bang mga tao na siguro ay dati po natulungan ni Arnie Tibes na kahit po ay alam po nila na ay may mga kasamaan po na ginawa ito pong tao na ito, pilit po nila itong pinagtanggol mga kaibigan, di ba? So ganun po talaga no mga kaibigan, minsan ang atin pong mga kababayan, meron po at meron talaga na kahit alam po nila na mali na po ang ginagawa ng isang tao, porket natulungan po sila, nabigyan po sila ng kanila pong mga hinihiling, ay patuloy pa rin po na susuportahan yan nila mga kaibigan dahil nga ay para sa kanila ay mabait pong tao na iyan mga kaibigan. Pero hindi na po nila tiningnan yung pong paligid po nila mga kaibigan, no? Na marami din pala ang tao na mga inaabuso no sa taong ito. At bakit ko po yan nasabi? Dahil na rin po no sa mga ating nabalitaan at dito nga palagi kong sinasabi sa ating comment section at kaninang umaga lang no, mayroon nga akong nabasa na sinasabi nga no doon na ay taga Negros po siya at tama lang po mga kaibigan na mabigyan po ng leksyon itong isang dating congressman na si Arnie Tibes dahil nga ay sobra na po daw ang pang-aabuso doon po sa kanilang lugar sa Negros. So yan po mga kaibigan no, mga kababayan din po natin dyan sa Negros ay nagpalabas din po sila ng kanilang saluubin dito po sa taong ito na si Arnie Tibes. Kaya ayan mga kaibigan no, at ako po ay nagpapasalamat pala dyan po sa inyong lahat mga kaibigan no, na patuloy na sumabaybay at sumusuporta dito po sa aking pagtatalakay sa isyong ito patungkol ito kay Arnie Tibes. At ang hangad lang natin dito mga kaibigan ay ang hustisya para po sa ating mga kababayan na nagiging biktima no, mga kaibigan. Kaya ay lubos-lubos ko po na nagpapasalamat sa inyong lahat mga kaibigan at sa atin pong mga kababayan sa Negros na sumusuporta din po sa atin pong tinatalakay at sila din po yung iba na mas lalong nagpalakas po sa atin ng loob mga kaibigan no? Na dahil nga sa kanilang mga komento, yung iba ay nagpapasalamat na andito po tayo nagsasalita at para po ay marinig ng ating pang-ibang kababayan na hindi po nila masyadong alam ito pong pangyayaring ito. Kaya ay ako din po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat no. At naway palagi lang po tayong mag-iingat yan mga kaibigan no, kung saan man po tayo naroon. At ito po ay panoorin muna natin ang video na ito para malaman po natin kung ano ba ang mga dahilan bakit ay naging napatalsik po sa Kongreso ito pong dating congressman na sabi ng karamihan ay wala naman din pong kwenta dahil nga sa nangyayari na ilang buwan na po ito nagtatago mga kaibigan at hindi na nagampanan ang kanya pong tungkulin bilang isang congressman. Okay? Ayan at panoorin natin ang video. Sikna sa Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tibes Jr. Para sa iba pang detalye sa isyong yan, makibalita tayo sa ating kasamang si Mela Lesmoras live
Mela? Maangkuluyan ng pinaltalsik ng Kamara si Negros Oriental Representative Arnie Teves. Sa plenary session kanina ay ipinaliwanag ng House Ethics Committee ang kanilang rekomendasyon na kanalaunay inadapt na nga ng Kamara. Sa botong 265 ang pabor, 0 ang tutol at 3 ang abstain, opisyal na ang pinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Ayan mga kaibigan, no, dito pa lang no, sa mga kasamahan mismo no, ni Arnie Teves dito po sa Kongreso, ay makikita na po natin dito mga kaibigan no, na kahit po isa po ay wala pong tumutol no, dito po sa ginawa po na desisyon na patalsikin po itong si Teves dito po sa Kongreso mga kaibigan. So talagang nakita po nila na wala na po talagang pakinabang ito pong isa po lang kasamahan na ito si Arnie Teves nga mga kaibigan. May 3 lamang na siguro ay undecided po sila no, hindi po nila madesisyonan kung ano po ang gusto po nila patalsikin or tutol sila mga kaibigan no. Pero sa dami po no ng talagang sang-ayon na sa 265 ano mga kaibigan, so madami po yan mga kaibigan no. Kaya ay talagang wala na pong magawa ito pong si Atty. Topacio mga kaibigan, na alam po natin noong nakarang araw ay sinubukan po niya na ipatigil ito pong pagdinig sa kasong ito patungkol nga sa kanyang busing na hahatulan po no, ng pagpapatalsik. Pero yan nga, no, wala po siyang nagawa mga kaibigan dahil marami po ang mga congressman na talagang sang-ayon din po na patalsikin ang kanyang busing mga kaibigan. expulsion si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ibig sabihin niyan, tuluyan na ang pinatalsik sa pwesto ng mga mambabatas ang isinalang kasamahan na kauna-unahan sa kasaysayan. Alinsunod na rin nga sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges. Ayon kay Co-op NATCO Party List Representative Totoo po yan mga kaibigan no. Kauna-unahan po ito sa kasaysayan po sa atin pong kongreso dyan po sa Pilipinas mga kaibigan, dahil nga ay first time talaga na nangyayari po na pinatalsik ang isang congressman at ang nagpapatalsik po ay mga kasamahan din po niyang mambabatas mga kaibigan no. Dati mayroon po yung iba no ay korte talaga ang nagpapaalis mga kaibigan o nagpapatalsik. Yung iba naman ay talagang nag-resign na lang po mga kaibigan, pero dito po ay talagang nakakaiba dahil ay mismo po mga kasamahan po niya sa Kamara ang nagpapatalsik. Kaya totoo po yan na talagang first in history po sa Pilipinas ito mga kaibigan. Lemon Espares na siyang pinuno ng komite, unanimous at dumaan sa due process ang kanilang rekomendasyon na nag-ugat sa anilay patuloy na disorderly behavior ni Teves at ng kanyang paglabag sa Code of Conduct ng Kamara. Matatandaan kamakailan lang, 2 beses nang pinatawan ng suspensyon ng Kamara si Teves. Ilang beses na kasi siyang pinauwi ng Pilipinas para gampanan ang kanyang tungkulin, pero hindi pa rin siya nagpapakita dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Yun nga mga kaibigan no, ang palagi kong sinasabi na kung sa maaga pa lang no, nung pong pangyayari na siya nga ang tinuturo na mastermind, kung hinaharap na po niya itong kaso na ito, baka hindi po lalaki parang ganito po mga kaibigan na maging madeklara po sila na isang terorista at sa ngayon po ay napatalsik na po siya bilang isang congressman mga kaibigan. Pero alam po naman natin na talagang itong si Arnie Teves, base na rin po no, sa mga taga-Negros, ay talagang ang tao na ito ay gusto po niya, siya po ang masusunod. So parang nandyan pa rin po sa kanyang isipan na hindi po siya magpapatalo at kahit ilang beses po siya na pinapauwi, pati na nga si PBBM no mga kaibigan ay nagbigay na sa kanya ng seguridad, bigyan po siya ng mga magbabantay sa kanya, pero hindi po siya umuwi mga kaibigan no. At ang nangyari pa ay si PBBM pa ang kanya pong binanatan o siniraan mga kaibigan no. So talagang ang gusto niyang mangyari siguro mga kaibigan na yung katulad po sa ginagawa niya dyan sa Negros Oriental, na yung mga tao ay susunod po sa kanya pong kagustuhan. Dyan po siya nagkamali mga kaibigan.
Dinadawit si Teves sa pagkamatay ni Nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at naharap din sa ilang kaso at kamakailan lang idineklara na rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Maan kanina lamang ay nagkaroon din ng press conference dito sa Kamara at ipinaliwanag nga ng mga kasamahang mambabatas ni Teves na hindi naman solely o hindi lang dahil na ideklara siyang terorista kaya naman napagpasahan na siya'y patalsikin na sa pwesto, kundi ang paulit-ulit nga lang sinasabi ay ang disorderly behavior ng mambabatas at ang kanyang ng paglabag sa Code of Conduct dito sa Kamara. Totoo po yan mga kaibigan, no? Kahit tayo po ay napansin po natin yung disorder po na behavior po nitong dating congressman na ito mga kaibigan, no? Kahit nga sa mga pananalita po niya mga kaibigan, no? Na kahit na sino-sino lang po yung pong mga tao na dinadamay po niya dito po sa kaso na kanyang kinaharap, pati po nga taong bayan ay dinadamay na niya. At pati po ang Panginoon ay panay po niyang sinasabi. Kaya ay makikita mo po mga kaibigan na parang medyo may problema na po itong tao na ito. Maan sa panig naman ng kampo ni Teves sa ngayon ay sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang kanyang kampo, pero sa naunang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Teves, sinabi niyang kapag umabot na sa expulsion ang sitwasyon ay maaari nila itong iakyat sa Korte Suprema. Ang sabi naman dito sa Kamara, handa sila kung ano mga magiging hakbang ng kampo ni Teves at ito nga ay dumaan naman din sa tamang proseso. Maan? Mela, sinasabing historic first nga ito dahil kauna-unahang may napatalsik na kongresista mula pa noong 1987. Ang tanong ngayon, Mela, ay ano yung mga kaakibat ng expulsion na ito? Hindi na siya maaaring gumampan sa kanyang tungkulin at maaari pa ba siyang tawaging kongresista? Maan, linawin lang din natin, no? Tama yan, very historic itong nga pangyayari ngayon. Pero maan, ito yung kauna-unahan na mismong mga kasamahang mambabatas yung nagpatalsik sa kanilang kasamahang kongresista. In the past kasi maan, may mga napatalsik na rin o naalis na kongresista, pero yan ay dahil may desisyon na yung korte sa kanilang kaso, may matinding nangyari o kaya nag-resign sila mismo. Pero ito yung kauna-unahang mga kapwa mambabatas mismo nila yung nagpatalsik sa kanilang kapwa. Maan, sabi mo nga ano yung magiging epekto nito. Kanina tinanong natin yan sa press ko, no? Ibig sabihin yan talagang mawawala na siya as congressman at bilang bahagi nga ng rules ng Kamara ang magiging automatic legislative caretaker ng Negros Oriental 3rd District na siyang kinasasakupan ni Teves ay ang hawak muna niyan ay si House Speaker Martin Romualdez. Base kasi sa rules yung House Speaker muna yung hawak, pero kalaunan pwede rin magbotohan ang sa plenaryo ng Kamara kung may ibang congressman na i-assign para nga sa kanyang distrito. Sa ngayon, Maan, inaabangan pa rin natin kasi kung magkakaroon ng iba yung aksyon yung kampo ni Teves ukol dito. Pero as it is, ang sabi nga ng mga mambabatas sa press conference kanina dito sa Kamara, yan ay magiging epektibo na. So tatanggalin na siya sa role ng members dito sa Kamara at aabangan nga natin yung mga magiging ibayo pang aksyon. Pero yes, to be straight, ang straight na term dyan ay pinatilsik na talaga siya as kongresista. Maan? So ayan mga kaibigan, no? At klarong-klaro po dito, no, sa balita po galing po sa PTV na ayan nga, no, ay talagang pinapatalsik na po ito pong si Arnie Teves bilang isang congressman. At siyempre dahil ay pinatalsik na po siya, hindi na po siya isang congressman. So hindi na po siya natin tatawagin pang congressman dahil ay wala na po siya ngayon sa kongreso. At yun nga, no, ay parang may nabalitaan po ako na mag-apila po ito po nga kanyang abogado na si Topacio, mga kaibigan, no, at iakyat ata siguro ito sa Supreme Court para po ay doon po sila, no, maghain po nilang kanilang apila dito po mga kaibigan. At base na rin po dito sa balita ay handa naman po na harapin ng kongreso kung sakali po na may gagawin pong aksyon ito pong kampo ni Arnie Teves, mga kaibigan. At alam po naman natin na talagang mag-aapila po itong si Atty. Topacio at doon nga sa pag-declare ng isang terorista, ito pong kanyang busing, ay naghain na po sila ng apila po doon mga kaibigan, no? Kaya ay talagang itong si Atty. Topacio kasi mga kaibigan, no, ang nangyayari po, hindi po niya masyadong binigyan po ng tamang payo ito pong kanyang kliyente na si Arnie Teves, mga kaibigan, no?
yung pong pagsasayaw niya ng budots na ay para sa akin mga kaibigan, ano, wala namang problema kung sumayaw ka ng budots na katulad po ni Arnie Tibes, kahit na isa siyang congressman dati, wala pong problema doon kung yung attire po niya ay formal lang mga kaibigan, no? Pero doon po sa kanyang ginawa kasi, makikita mo doon na pambabastos po yung ginawa niya. Dito nga po sa huli po niyang pagsasayaw ay yung pong kanyang ginamit po na music doon ay terorista. Parang bang talagang inano po niya ng mga kaibigan ang ating pong gobyerno. Parang inahamon na niya talaga ang desisyon ng ating gobyerno, mga kaibigan, no? Talagang which is ay talagang napansin na po na parang wala na po siya. Parang mayroon na po problema, mga kaibigan, no? Talagang may something na. Kaya ay ito na nga, no, ang nangyayari sa kanya pong mga budots-budots, mga kaibigan, ay napatalsik po sa Kongreso, mga kaibigan. At ito naman pong kanyang abogado na si Atty. Topacio ay panay po ang dada na hindi po pwede na patalsikin ang kanyang busing, mga kaibigan. Dahil raw ay ito po ay halal ng taong bayan, mga kaibigan. Pero ay nangyayari na naman ito. At nung nauna po, yung pong kaso na laban po kay Arnie Tibes, yung pong mga pagpatay ay wala din pong ebidensya. At sabi niya ay hindi po yan makarating sa itaas o sa korte dahil nga ay wala din pong matibay na ebidensya at haka-haka lamang o chismes, mga kaibigan. Pero ang nangyari po ay 3 counts of murder ang nasa korte na ngayon, mga kaibigan. Parang bang ito pong si Atty. Topacio, mga kaibigan, ay pinapalakas lang ata niya ang loob nito pong kanyang busing, mga kaibigan, ano, na kahit alam po nila na mangyayari po yan, patuloy pa rin po ang kanyang pagsasabi na wala po dahil ay hindi po mangyayari yan, katulad dito nga, no, sa nasabi ko na pagpapatalsik dahil ay halal daw ng taong bayan, ito pong kanyang pusing, mga kaibigan. Kaya ay may kulang talaga, mga kaibigan, no? May kulang. Para bang naalala ko yung sinabi po ni Idol Bintolpo na ito ngang attorney na ito na si Topacio ay ang attorney na napakawalang kwenta, mga kaibigan. Yan po, no, ang sabi po ni Idol Bintolpo. Kaya ay parang tinatanong nga niya si Arnie Tibes doon, bakit raw yan pong abogado na iyan ang kanyang kinuha, mga kaibigan. O, di ba? So, talagang mayroon pong mali, mga kaibigan. May isang abogado dati na king pong nagawan din po ng reaksyon yung kaso ng kanyang nahandol, yung pong sa Jubilin Calino, mga kaibigan, no? Yung kay abogado na humawak po sa kaso ni Leobert Dasmariñas na si Atty. Regidor Tulale, parang yun. Yun ang nakapabilib po ako doon na abogado, mga kaibigan. Kung ano po ang mga sabi sa kabila ay simple lang po ang sagot niya. Sa korte po natin haharapin. Hindi po tayo pwede magbigay ng mga iba pang mga statement po dito laban po itong kaso. Pero kung mayroon pong tanong na kaya bang ilaban ang kaso, ang sagot ng po niya, mga kaibigan, ay malalaman yan sa korte. Yun po ang mga ganun pong abogado ang napakagaling po, mga kaibigan, no? Talagang hindi mo makuha kung ano po ang kanya pong nasa isipan pagdating po doon po sa korte. Ganun sana ang gagawin itong si Topacio, pero ayan, no, madaldal talaga itong tao na ito, kaya ay hindi naman po talaga mapigilan yung isang tao na madaldal. Talagang madaldal talaga yan, mga kaibigan, no? So, yan lang po muna, mga kaibigan, no, ang atin pong masasabi sa ngayon. At ako po ay isa din po, no, sa naging masaya sa desisyon na ito, mga kaibigan, dahil nga ay wala naman din pong kwenta na manatili pa dyan sa Kongreso. Ito pong si Arnie Tibes, mga kaibigan. So, pag-i-comment po sa ating comment section ang inyo pong mga komento, mga public opinion, mga kaibigan.
At ako po muli ay magpapasalamat po sa inyong lahat, sa mga nakasubscribe sa aking YouTube channel, sa mga nakapalo sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat sa inyo po, mga sir. At kung nagustuhan po ninyo ang video ito, paki-like naman po at paki-share kung maaari po, mga kaibigan, no? Sa mga hindi pa po nakapalo at hindi pa nakasubscribe, ayan, paki-follow at paki-subscribe naman po, mga kaibigan. At God bless all of us at see you po sa next video po.